Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Saturday morning po mga kababayan. Bangon na po tayo. It's best to start our day early. At dahil weekends, ito po ang best time para sa atin. Kaya naman go out and enjoy your Saturday. Pero bago yan, paghandaan muna natin kung ano nga ba ang lagay ng panahon. Tutok na dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Mga kababayan, sa darating na Lunes, March 23, 2015, gaganapin po ang ika-150 anibersaryo ng Pag-asa. Ilang activities ang naka-line up na gagawin naman po yan sa Pag-asa Science Garden. Gaya po ng aerobics and Zumba, Thanksgiving Mass, motorcade exhibit, at ang press launching para po yan sa Pag-asa News Services. Ilan sa mga ito ay ang mga storm surge warning signals, modified tropical cyclone warning system, at ang panibagong website ng Pag-asa. Magkakaroon rin po ng scientific forum, poster making contest at gagawa na naman ng loyalty award ang ilang empleyado ng Pag-asa at Winvain Award para po yan sa mga individual na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa Pag-asa. At naglabas naman po ng abiso ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaugnay po yan sa isasarang Ayala Bridge. Ngayong araw, March 21, tuluyan ng isasarang Ayala Bridge for repair and rehabilitation. Para po sa mga motoristang biyaheng northbound, lahat ng mga galing from Romualdez Street, kaliwa po kayo sa Ayala Boulevard, kanan sa Taft Avenue, at dumaan sa Quezon or Jones Bridge patungo po sa inyong destinasyon. Kung galing naman kayong Magsaysay Boulevard, Legarda Street at Lacson Avenue, take Nagtahan, Mabini Bridge, kanan po sa Nguazon Street at diretsuhin lang ang UN Avenue. Sa mga biyaheng southbound from Magsaysay Boulevard, Legarda Street at Lacson Avenue, take Nagtahan, Mabini Bridge, kanan po sa Nguazon Street at diretsuhin din ang UN Avenue. Maaari rin po kayong dumaan sa President Quirino. Kung galing naman kayong P. Pascal Street, kanan po kayo sa Carlos Palanca Road, patungong MacArthur Bridge. Muli namang bubuksan sa publiko ang Ayala Bridge on April 20, 2015. Announcement naman po mula sa Metro Rail Transit o MRT. Bukas, March 22, magsisimula na po ang operasyon ng MRT alas 10 ng umaga. Kaugnay po ito sa rail rehabilitation na isinasagawa. At sa puntong ito, silipin naman po natin ang mga weather disturbance na nakaapekto po sa ating bansa nitong mga nakalipas na araw. Narito po ang ating weekly weather recap. Base po sa ating datos, simula nung Linggo hanggang nung araw ng Miyerkules ay umiral po sa atin itong tinatawag natin na ridge of high pressure area. Kaya naman malaking bahagi po ng bansa ang nakaranas ng good weather condition. Pero bukod dito, meron po tayong binabantayan o binantayan na tropical storm na merong international name na Bavi. At pumasok nga po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagpasok nito ay bahagyang humina at naging isang tropical depression at hindi kalaunan ay naging isang low pressure area na lamang itong tropical storm Bavi o yung Bavi na meron pong local name na Betty. So mamaya alamin pa po natin kung ano nga ba ang magiging epekto pa nito low pressure area sa ating bansa. At narito naman po ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise natin mga kababayan, alas 6 po yan ng umaga at ang sunset naman po natin ay 6:07 ng gabi. Samantala sa ating moonrise, ang moonrise po natin mga kababayan ay 6:28 ng umaga at ang moonset po natin ay 6:03 ng gabi at ang illumination po natin ay nasa 0%. At sa ating astronomy news naman po mga kababayan, naganap na po kahapon ang tinatawag natin na solar eclipse. At ito nga po, nangyari ang pagdaan o ang solar eclipse ay nangyayari kapag dumaan na po ang buwan sa pagitan ng araw at mundo. At kapag natapat ito sa araw, shadow o anino lamang ng buwan ang visible sa ating kalangitan. At sa pagkakataong ito, naging pantay o equal ang oras ng gabi at araw. Kaya naman tinatawag din ito bilang vernal equinox. Yun nga lang, naging visible lang ito sa mga bansang nasa high northern latitude o yung mga malapit po sa Greenland and Iceland. Gaya na lamang po ng Faroe Island at Svalbard Island. Partial solar eclipse naman po ang posibleng masilayan mamaya ng mga nasa Europe, Northern Africa, and Northern Asia. At sa ating face of the moon naman po mga kababayan, panibagong cycle
o yung stage uli ng buwan o yung new moon po kung tawagin sa larangan ng astronomiya. Ang stage kung kailan positioned ang buwan sa pagitan po ng araw at mundo. And during this stage, hindi po visible sa kalangitan ng buwan dahil bahagi o yung natatamaan ng araw ay siya naman pong nakatalikod mula sa ating mundo. At mamaya, yan po ay nasa 2% illumination. At narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namria. Ang high tide po natin ay nasa 0.67 meters, 11:02 ng umaga at ang low tide po natin ay nasa 0.09 meters, 5:06 ng umaga. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.